Naray ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Iyak at Kasama. mga kapatid, na nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng bukasyon, sa biyaya ng pagkakapatiran, sa biyaya ng nagdaang panahon o ating natanggap sa ating Panginoon. Hilingin natin sa Diyos na tayo ay pagkalooban ng marami pang biyaya sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Agabsat, bigbeget tayo kumadaliti, basbaso tayo, tapno may talitay ang kiralag talagiti San Juan Misterio. At kung disara kami Diyos, ay namin, kaya na kayo may kasa. Kaya nakapaswa, inibalunod sa uray aking pinilipay ko. Baso ko, tunay. Gusto na makakaasa kaya sa manayang anay niya. Kaya dinawin ang Jesus Santos. Kaya nagkakayong pinagpasa, nilakaasa ng mga ako kayo Diyos. Kasya na tayo kumati mga kapatid na Diyos, kaya't kalpasan ipan nakapapawan, nagitibas-baso kayo, ipan na tayo tibiyag at nanayan. Amen. O Diyos, mabait at grasya, pinagpalit na kami nga anak mo, tapno agbyag kami itisito, tira niya di Kristo, ilisinakam at iti aming ariro, ket aramidem na agtahe kami, itisito di punyo, gapo ken Kristo na ako ni Amen. At doon tayo tingin. Di may pagka araw bro ni Jesus. Ang tawin ni Abraham sa baso, hindi mayanak ni Isaac. Di magkaya tubig, hindi aldaw, di pa nakapusot na. Nangipaay ni Abraham, tinakil ang patay. Hindi may isa na aldaw. Madama kay hayang ni Ismael, nga anak ni Agar, hindi taga Ehipto, ken Isaac, ang anak ni Sarah. Nakita tayo ito ni Sarah, ken kinuna, ken Abraham. Papanawan tayo ito ang tagabo, ken ni anak. Diyan kaya ang makipagtawid ni anak, tayo ito'y kababae. Kadagin kukwang at awinin ni anak ko. Basta ulay, di pa nakalilibong ni Abraham, gapu iti daytoy at sipon ta anak ni Ismael. Kinuna ni Diyos kini Abraham, di mo pagdanakan tubig, kini ni Agar at Agabo. Aramilin ti pagan Sarah,
agsipot, dahil nito isa ipagtaundan ng ikapututan, ngayon ka rin, pagdaigdumen ikapututan, di anak itagabo, kaya ang panundan mo ang may sa anasyon, anak mo, Bentay. Kabigatan na, nasapa ang mamang ni Abraham, kaya pinabalunan na ni Agar at italawon, kaya may sa kasupo, alala, anak no, itanong. Yung papaklay na, tubig, hindi na sana pinaruwatan kita. Pimanaw ni Agar, kaya agalaan lang ilang di Beerseba. Hindi na ibusin, ibagong na adano, imbati na tubig, isirong ibasin ang ayo. Imadayo, iti agarob sa agasot, amentro, iti kaadayo na. Kaya nagtugaw sa dyan. Kinunanaan di pagina. Diyak magiture, akitain mamatay di anak ko. Bayan ang panagtugaw na, nagsangit tubig. Nangit ni Diyos, isangit tubig. Manipot langit, kinunan ni Anghel, ni Diyos, kiniakar. Awan, ipakaririmuka, Agar. Di ka agdana. Nangit ni Diyos, isangit tubig. Tumakder ka, ikaw pa tubig, ket aywan, ay ayon. Pataudik to di may sa kanitaplan na nasyon, iting patunan na. Kalpasan na, ipakita ni Diyos, kiniakar, di may sa amuno. Napan, kinargaan ni Agar, isuko, alala, itidanon, kaya pinainom na tiubig. Inaiwanan ni Diyos tiubig, bayan ipanagdakal na. Nagnaed, ijay ng ang tiparan, kaya nagbalik na nalaing ang mga nun. Imbirukan, inana, ni asawa na, at taga, Egypto. Tisa mo, tinaw. Pag-iyaman tayo, Diyos. Salmo responsoryo, sumumbat kayo. Sumbatan ni Apo, ni Aso, dagiti ng Apo, ulitin niyo. Sumbatan ni Apo, Aso, dagiti ng Apo. Umawaw, dagiti ng Apo, ni Apo. Kaya't sumbatan na nila. Isalakan na nila, dagiti amin, ang makarilimuhan na. Aywanan ti Anghel, ti Apo, dagiti ang buten, kaya't iwanan. Kaya't ispalan na nila. Iti amin ang pagpegyalan na sumbat. Sumbatan ni Apo, Aso, dagiti ng Apo. Ang puting kayo, iti Apo. Takay amin ang katama. Awan ang pagkurangan dagiti ang puting kenwan. Maawanan pa dagiti leon, iti kanen ken ang bisinta. Ngem dagiti ang tulnog iti Apo. Ada amin nga iba kadakwana sumbat. Sumbatan ni Apo, Aso, dagiti ng Apo. Umay kayo anak ko, ken dinggan na. Tay suro kayo ang puting iti Apo. Seseno kada kayo timayat, naglakaw iti nasaya ang kabiyaw. Si Asinno takalingapon iti atdo kinaransa ang panagbilang sumbat. Sumbatan ni Apo, Aso, dagiti ng Apo. Tumakir tayo din panayawan sa tuwa ng
Ti Apo, ti ada umang kadagayo. Kasama ikaw. Dahil sumagalan na adaw kinasantuan na Ebanghelyo na surat San Mateo. Gloria kay ikaw. Inidugtig ni Jesus idaga dagiti Gadareno. Iti balasyo tinanaw sinabat ti duwa ang lalaki ang nagapo kadagiti ruki apagitan taniman. Dinagana ita dagiti demonyo ket napalalo irungsod na. Iti kasawan ariturid nga magna ijay kalalan. Ini magkaisidla ni Jesus nagigis ka lagos ket tinuala ket kuana. Anak ti Dios aniya ti kayat mo nga aramiden kada kami. Umay na kami nanibisayin sa bahay dinaito din ang tiempo iti saan unay dahil kada kuana. Ada dakil nga arban ti baboy nga agsugsug nagpagkaas si dagiti demonyo ket kunala ken Jesus. Nagtapaksa kami, ibaon kami. Ngaron iti dayta nga arban ti baboy. Inkayo kinuna ni Jesus. Pimawag ka ngaron ket sibrikda nga dagiti baboy. Nagtaray iti entero nga ardan ang nagturo iti tepang sa danagwa iti danaw ket nalmis na amin. Nagtataray na iti ang tatarakin kadagiti baboy ang napanunjay ini. Iba na magda tinapasamang magraman tinaramin kadagiti duwa ang lalaki alinugalan dagiti demonyo. Isod gapunan na pan si Babat ket Jesus iamin nga umili. Ini makitada ni Jesus inawag na ket kuwan panawanan ti ilida. Dahil ito ini Ebanghelyo ti Apo. Daya pinagay ikaw, Kristo, tugaw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang mga pagbasa natin ngayon ay puno ng emosyon, paninibuko, takot, at awa ng Diyos. Sa unang pagbasa, nakita natin ang istorya ni Hagar at Ishmael dahil sa selos at pangamba ni Sarah. Pinalis niya ang alipin si Hagar at ang anak nitong si Ishmael. Bagamat masakit para kay Abraham, sumunod siya sa kagustuhan ni Sarah. Hindi dahil sa kawalan ng malasakit, kundi dahil sa pagtitiwala sa Diyos. At totoo nga, hindi pinabayaan ng Diyos si Hagar at Ishmael. Sa gitna ng disyerto noong halos mawalan na sila ng pag-asa, pinakita ng Diyos ang isang balon. Mga kapatid, ito'y paalala sa atin na kahit tayo ay itinatagwin ng tao, hindi tayo kailanman nagtatalikuran ng Diyos. Sa bawat buhay natin, naririnig ng Diyos ang ating pag-iyak, gaya ng narinig niya si Ishmael. Sa Ebanghelyo naman, makikita natin si Jesus na nagpapaalis ng masasamang espiritu mula sa dalawang lalaking sinasapian. Sa halip na matuwa ang mga tao, natakot sila at pinalayas nila si Jesus. Bakit? Dahil nawalan sila ng kabuhayan. Ang mga baboy ay nalulod sa dagat. Mas pinili nila ang ari-arihan kaysa sa kagalingan at kaligtasan ng tao.
Minsan ganyan din tayo kapag ang presensya ni Jesus ay nangangailangan ng sakripisyo o pagbabago. Tinatanggihan natin siya. Ang dalawang pagbasa ngayon ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay laging tapat at maawain, lalo na sa mga itinagwi o nawalan ng pag-asa. Huwag natin ipagpalit si Jesus sa pansamantalang yaman o ginhawa. Sa experience ko po, na-challenge po ako noong June 10. Tinawagan po ako ng superior. Sabi ko sa akin, kailangan mong lumipat dahil kinakailangan ng pari sa Negros. At sabi ko, parang kinakabahan din ako. Pero ang sabi nga, nandun ang obedience. Obey. Sabi ko, kung nasa isip ko, marami naman pwedeng malapit. Bakit ako? Pero sabi ko naman, Panginoon, tinatawag mo ako doon, pupunta ako. And alam ko na siguro, ramdam ng Panginoon na sobra na dito ng pare. At may kailangan, at may nangangailangan ng pare. At titignan ko sa ano natin at sa Ebanghelyo, medyo may konting kasaluhan. Kasi nga, si Jesus gusto ko alisin. Ako, hindi ko lang alam kung gusto lang yung palisin. May iba, after ko na lang sa anong malis. Pero nakita ko ang kahalagahan ng obedience, ang pagsunod sa ating Panginoon sa Kanyang tawag. At yun ang napaka-importante na tayo'y laging handa kung tayo ay tinatawag na ng pagsasakripisyo. Hindi madali niya magpabot ng gamit. Papadala mo, i-ready mo yung gamit mo. Pero, if you are willing to sacrifice for the Lord, sometimes gives you liberty, kalayaan sa iyong puso. Dahil mas nagiging palatag ka dahil naaalay mo ang iyong sarili sa ating Panginoon. At yun ang nakita ko sa experience ni Abraham. Inalis niya ang sila Hagar, pero nagtitiwala siya sa Diyos na aalagaan sila. Nagtitiwala siya sa Diyos na hahanapin sila upang alagaan sila. Ganun din ang aking pagtitiwala sa Diyos na kung alis na ako dito, alam ko nandyan ang dalawa kong kapatid na pare na siyang magtatatluyo. Kahit siguro medyo mahirap kasi napakalaki ng parokya natin. Pero alam kong makakaya nila dahil mga kuya ko lang sila. Kaya nila yan. Ipagdasal natin rin ang bawat isa. Ipagdasal natin ang ating dalawang pare na nandito. Nawa, bigyan pa sila ng lakas ng Panginoon upang magsilbi. At punta pa sila sa mga malalayo nating lugar at buhayin ulit ang ating pananampalataya doon sa mga malalayong bagay. Inihiling ko rin sa inyo ang panalangin. Kasi hindi madali po ang pagpapari na ngayon naranasan ninyo ang aming buhay dahil nakikita ninyo na anytime pwede kaming tawagin ng Panginoon upang magsilbi sa ibang parte ng mundo o sa ibang parte ng Pilipinas. Ganon ang okasyon ng pagpapari. Kaya
please pray for us. Please pray for me na sana maging malakas pa ako sa aking pagsunod sa Panginoon. No? At the same time, maging inspiring din ako doon sa mga taong pupuntahan ko sa Negros Occidental. Mga kapatid, binigyan natin sa Diyos ang biyaya ng pagiging bukas sa Kanyang kalooban upang tayo kung maging handa sa pagsakripisyo sa ating mga sarili. Tunggal dawat, ako ipagkita, edad at dalan mo sa kami. Ako ipagkita, dalan mo sa kami. Ginagawa tayo sa mga Mateo, naging Bispo kay mga tayo tulong iba dahil na sus at maisa ang masasawag kay manay at saan kasalan. Ginagawa tayo ng Pangulo sa dalan ni Jesus ang Kristo na apoy. Kumaraan. Ako ipagkita, dalan mo sa kami. Ginawawatan tayo ng pamayagan, kakabagyan, kaya karuba tayo, nagluragsak tayo na kaya talagayan, kaya daman tayo, itisilo tayo, kaya ipakita tayo, naalala tayo ni Apo Jesus sa Kristo. Kumaraan tayo. Ako ipagkita, dalan mo sa kami. Ang mga tawatin ni Adegem, kaya pagkam ito'y naarawi, pagbalinin na ang anak mo, maalalan di anak mo, iso ang makipagbiyak kay makipagkanibet ka kay Espiritu Santo, na may sa Diyos na waling gana. Amen. Ako na yung kasalanan mo, parin ang kailangan.
mapudnuhan ni agserbi kayo ka gapo kay Kristo nga ako ni Amen. Diya kada kumata na kayo, Basta amin. ikaw kayo na ikapustusoy, Alala sa lahat. agyaman niya ako at Diyos kayo. May kaligay. Kudunay ay kaligay ang umiikit pakaisalakan ang ada kami iti-amin at yempot iti-Kristo, agyaman ang kenta ako na sa tuwan ng Ama, anak kabalit at nanayan ng Diyos, kakasaunay di panangayayat mo iti itubo, tanan natutunang nga ibaon iti anang isalakay kaya tinayat mo ang makipagbiyak ang may asping kalagami malaksik iti panagbaso iti kasta ay ayatem isabulay na ipaay mo kalagami kasi di panangayat mo kalagiti isabulay nga agdas kay Kristo kaya kalagiti tinagasad na napukaw ni gapo iti tinasuker ni gapo iti tinatudyo ng Jona may subliga nekay na kami. Anansata mag-ibangay kami madagiti Angeles kaya naglagasad kami ang mga igayayaw kaya tunay. Ministerio di Pagmamahal.
Ilalamitin na ako, itinapay niya, etinalis di pa na kaisalanan. Pagyaman kang kenda tayo paay mo, amay kari-kari, naagad ito'y sakang mo, at kang kenda. Dawatin ni ako, tada kami, amakiran at ibagi kenda ni Kristo, magkayaysayin na kang mga Espiritu Santo. Gagawin pada sa iglesia na may isang practice na tulungan para ilayo ka kaya naman na Diyosan. Gagawin nilayo sa ito papami, inilang mo ispuni, kaya kita amin ang pali. Gagawin kay ako na hindi makapsagli na sinanaman ni panamugan na ito, kaya kita amin ang pinusiyan isiyong takasing. Pawatang at ikay isiyong karanyang mo apakitang kagay lupa-lupa, dawatin ihapon ay kayo na nakasing. Aralin mo may kagam, hindi ang nanay na nagyar. Kaya mayroon kang tukyan ang kasama na Birhen Maria, kagay Apostol Espiritu Santos, isulat mo kung tumagsertigay ka, kita ko ang tukyan kayo kumata, maminat na ko, na minigay na logay ka. Gabo en Cristo si kakaysa en Cristo, pinipisido ni Cristo, ititipuyo ng Espiritu Santo, dirok mo imitin ka, manakabalin ng Ama, iaming nadayaw en Gloria, itiyan nanayon na waning gana. Tadayo ng balakayan na hindi makaisalakan, apa magbaga, and naadaran, kalagiti ng Diyos sa makanuso, tudan kayo ipaguna. Forever.
sa atin ay sa dati. Amen.
nga inawat iranod na kami, itibiyag mo ana Diyosan, iti kasta kalkalayon, amay kalay sakang ken ka iti nagagda, ang panagayat, ket pagtauden ni dagiti di madadalin, bunga amay paay iti langit, gapu ken Kristo maapoy. Amen. Please be seated. May balintayan ang pausan. Sino kanya yung pangsang-sakit? Itinagal di Kaulay of Peace Parish, yung community namin, ako, si Father Dixon, at si R.R. Meron pa kami kasama, di ba? Si Brother Johnny. Ito yung nakikita niya sa amin. Una, kita yung ako yung upat na ito, bakit apat sila, bakit tatlo? Kasi nakikita niya na may community kami. Pasasalamat namin kami tatlo. Si Reverend Pans Aldo, Reverend Dante, tapos ngayon Pans Aldo, ay naging galap na ng pare na nasaksihan po ninyo. At natin na rin pag-Ilocano. Pero mamaya, makakalimutan na niyo yung Ilocano dahil magiging Ilocco at Cebuano. So, sa part po namin, nina Johnny, Pag-Rich at ako, papasalamat kami kay Pans Aldo at sa inyo din. Mamaya kasi, may part 2 sa likod. So, we will ask your messages for him. Pero gusto ko po ipakilala sa inyo kung bakit tatlo kami. Sino yung gumagabay sa amin tatlo o apat. Kung meron pa rin kami mga kapatid at kapamilya na gumagabay din sa amin at nagbibigay ng direksyon kung saan ba kami nararapat at kinakailangan. Kailangan hugutin o kailangan panatilihin. Gusto ko po ipakilala sa inyo ang aming provincial superior provincial namin, si Father Rico Ponce, at siya na rin po yung magpapakilala sa kanyang sa aming mga kasamahan. At siya na rin po ay bibigahin natin sa akin na mga bakit ganito, bakit naalis, at ito yung buhay po namin bilang religyoso. Bigyan po natin ng pagkakataon ng aming provincial superior, si Father Rico Ponce. Yes. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bilang prior provincial o superior ng Carmelite Philippine Province of St. Titus Pasma, first of all, I would like to express our joy and our gratitude that we are able to come back here in Benito Soledad. So if you recall, I think way back 1981 to 1991, nandito yung mga Dutch missionaries. Tapos, because of lack of personnel, binalit umalis na kami dito. And then, 3 years ago, we're very glad that we're given permission with our beloved bishop na kapatid dito. At maraming salamat sa mainit ninyong pagtanggap sa amin. Thank you. And then, I'm very grateful to Father Jerry
Father Vinson and Pans Aldo, and then kabahagi si Brother Johnny. Sila yung unang Carmelite missionaries for the comeback of the Carmelites here. So maraming salamat mga kapatid sa pagiging bukas at handa na pumunta dito. And I'm also very grateful to the Provincial Council. Kasama ko po ngayon. Ang council po siya overall nasa leadership ng Carmelite Philippine Province. Si Father Esmeraldo Dodo Rivorial. Siya po ang first councilor and then the provincial secretary. And he is assigned also in the formation. And then kasama ko si Father Chris Labrador. He is also a council member. At kasama din namin si Father Christian Buenapet, member of the Teresa Community, and he is the director of the Institute of Spirituality in Asia. At kasama din namin ngayon si Brother Johnny. Nandito po siya for his Paris management, and I'm also happy to announce that he will make his final profession of vows this coming July 16. And his application for young men ordination is also approved. That will happen in July 27. Kaya invited po ngayon. So I would like to extend our gratitude to the Paris Pastoral Council, sa lahat ng mga leaders ng different organizations, mga leaders in the different chapels, and also to the leaders of our municipal government, our mayor and his Sangguniang Council. Sa inyong lahat, maraming salamat po sa magandang ugnayan natin dito sa simbahan. And now, I would like to inform you formally, pinanggit ni Pans Aldo na ito ay isang pasasalamat at isang pagmamaalam dahil he is transferred to another parish because of need in Escalante, Occidental. Effective actually July 1, siya ay assigned po sa Escalante, Occidental. Kaya sinundo po namin siya. And tomorrow early morning, we will go to Manila. And July 4, this is flight to Escalante. Alam namin in the leadership na napamahalan kayo ni Pans Aldo. Sinikap niya na matutunan ang Ilocano, Ibanag. I'm happy to see him celebrating Mass in Ilocano. Kung kailan siya ay marunong na mag-Ilocano, ay saka naman siya ililipan. Pero ganun talaga ang buhay namin bilang mga pari, bilang mga Carmelites. So, Pans Aldo, thank you very much for making your best to be effective and humble and servant leader and priest here in Benito Soledad. And we pray for your new mission. At maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagtakilig, pagkikibahagi at pagkikisa sa ating mga Carmelite priest na na-assign dito. So particularly sa ngayon, ang maiiwan si Father Jerry, si Father Vinson, pero meron pa kami ipapadala. It will be known one of these days. Okay? So thank you and God bless us all.
Lastly, maraming salamat po, Pagyaman ng Kapo, Kabsat, sa inyong mga suporta sa akin. Salamat sa CWL, sa mga email na nakipagtulungan din sa akin during sa mga discussions, especially when it comes to pagiging Eucharistic minister. At the same time, sa mga lectors, maraming salamat po. At maraming salamat sa choir, yung good choir natin. Maraming salamat. Every time na humihingi ang alcohol, you always give time for me. And also sa JM choir, no? Na nakikinig din sa amin sa mga suggestions na nandito po sila lahat. Ay, hindi naman natin. Anyway, at maraming salamat po sa Confrancia. No? Sila mo walang dito na Confrancia. Ayun, yung mga naka-brown doon. At different organizations sa PPC. Maraming salamat po. Headed by our PPC President, Tita Chief, and the Catholic team, headed by Tita Odette, and different coordinators ng mga barangay, especially Billy Luz, Yevan Norte, Yevan Sur, Malulusur, Malulusur Norte. Yan ang palagi ko kasi nagtatako. Gomez at Magsaysay at sa iba pang mga coordinators. At the same time, ina-acknowledge ko po ang presence mo ng isa sa mga young clergy natin, si Father Echo, nandun po siya sa likod. Father, thank you for coming. Maraming salamat po sa inyong lahat. Marami po akong natutunan dito sa Benito Soledad. Imagine, simula ng sa seminarista hanggang naging pare. Marami talaga po akong na mga aral sa inyo kasama kayo. Please pray for me as I pray for you also. God bless. Ang pasakay ko yung walang aalis po. Kasi may prepare din po tayo. Magtingin sama-sama. The Last Supper of Alcohol. Yes. Ikaw po ang Last Supper. Pero, Last Supper tayo. Father Aldo. Then, may second part sa program. So, yung pasasalamat at pabahon, siyempre. Now, so, may part 2. Ayan, people, yun, at lahat ng mga nandito, second part ng program, sa kainan, at konting mga kasiyahan po natin at mga mensahe. Kaya huwag po kayo maalis. Diya po at ako mga katatayo. Bendisyonan na kayo kumati na nakabalik ng Diyos, di Ama, kaya Anak, kaya Espiritu Santo. Amen. Nagpasang tinisay kayo, di kapya, di ako. Agiyaman tayo, Diyos. Bye, Vance Aldo! Bye! Hoy, alam niyo bang hindi ko yan cellphone? Bye, Vance!
Bye, Pads. We'll miss you. Bye, Pads. Bye. Bye, Katuon. Bye, Katuon. Drone shot na. Na kayo. Bye. Bye. Bye, Katuon. Bye. Alo. Sali. Ay, mahulog wala pang isang cellphone ko. Welcome to my vlog. This vlog is... Hi, guys. Laki ng eyebags na. Let me introduce you the teacher of Benito Salaven National High School who is very good in teaching. This is Ma'am Aiza Estavillo. Estavillo nga. Edilio pala. Ano? Ano yun? And ito yung valedictorian. Yan, nagpipicture na po sila. Hindi ako kasali sa picture taking kasi hindi ako nakapagsutana, nag-serve. But I'm still here. My presence is here. Allah, solid. Pamakin ko na. Jump shot. Diba? Ikalimuto. Kay Father Beans. Kay Father yan. Oh, ano masasabi nyo? Okay, 1, 2, 3. Ay, may naksali? Ulit! Kita mo nakabesto. Lagi kang naroroon, tumihiling ng pagkakataon. Masabi ko sa'yo ng harapan. Kung gaano kita
Okay, magandang gabi po. Nasabi ko naman po kanina yung mga pasasalamat ko sa inyo. Siguro yung isa na ano ko, sinabi ko rito sa Yeban Norte last Sunday na marami din ako natutunan na ano dito sa Benito Sullivan. Isa doon ay yung challenge ako to learn Ilocano. Sabi sa akin after ko mag prayer service, may lumapit na matandang dating principal. Ang sabi niya sa akin, Father, if I will rate your Ilocano sa pagsasalita, I will give 10 is the highest, 1 is the lowest. I will give you 1%. Sabi ko po talaga. Pero that was a big challenge for me to learn more, kasi yun ang pagiging misyonero. Magiging bukas sa mga suggestions, sa mga negative. Though yung comment na yun is not a negative, but parang a challenge for me to learn more sa Ilocano. Though hindi pa ako nakakapagsalita ngayon ng Ilocano, pero di na po ako din yung mabibenta. Naiintindihan ko na po kayo. So minsan may nag-uusap na nakakaintindi na po ako ng pakonti-konti. Pero yun, maraming salamat sa mga memories and learnings. I know na halos palagi ako nagbibigay ng mga kwento o pagtuturo kahit individual lang. May times na may napagalitan. Yung mga napagalitan dahil hindi sakto pala ano. Pero I am happy na nakatulong din ako sa inyo to learn more also in our faith. Especially sa serving, sa mga EM, ang pagsiserve sa mga EM, sa mga sagristan, and then sa choir, bibigyan ng mga suggestions ng mga songs to be na makanta. So I always appreciate those people na they want to learn more about sa ating pananampalataya at sa ating liturhiya sa simbahan. So thank you so much and hope to see you soon. No? Hope to see you in Facebook. No? So yun na lang. Hindi naman ako papalit ng Messenger or Facebook. Ganun pa rin. Baka sa susunod din nila ako makikilala kasi payat na ako. So pray for you. Please also pray for me. Kasi yun lang ang magpapanatili sa akin bilang mabuting pari para sa inyo at para sa lahat ng mga paglilingkuran pa. God bless you all and goodbye. Hello, love. Goodbye. Thank you. Hear some closing words from our parish priest, Father Gilbert. So, thank you very much sa preparation natin. Una, thank you very much sa pesta ng Marunong Sur. Sa umaga, tanghali, sa gabi. Thank you very much. I-support tayo din yung Father Aldo. I-support tayo ka na kami. Pag-awit lang ito ng labiin. Tingnan tayo labiin. Uwi na sila. Then, mananatili kami dito ni Vince. Hinihintay namin yung kasama namin at kayo makakasama namin. Thank you very much and thank you very much.
So thank you everyone for being here tonight. Let us continue to pray for Father R as he continues God's mission in his new parish. God bless us all and enjoy the rest of the evening.